Libo-libo ang nakilahok sa ika-27 taon ng Mabuhay Philippines Festival nitong weekend sa Toronto. Sa ilalim ng temang bayanihan, ito'y isang pagdiriwang na hindi raw agad-agad malilimutan ng mga dumalo. Narito ang report ni Teresa Redula. Sa longest-running Filipino festival sa Toronto, inasahan man ng marami ang kahalintulad na kasiyahan noong nakaraang taon. Having fun! Para sa mga dumalong kababayan, ito'y pambihirang pagkakataon din para sa ilang first experiences. Naabangan ko po yung mga artista po na pupunta. Kasi po nung nasa Pilipinas pa ako, never pa ako nakakita ng mga artista. Sino po yung pinaka-inaabangan yung artista? Yung ano po, si Rachel Alejandro po. Sabado, nag-perform ang award-winning singer na si Rachel Alejandro. Isang buwan lamang matapos ang kanyang huling performance sa syudad. Aniya, bagamat last minute ang pagpaplano para siya'y makapag-perform dito, malaking karangalan pa rin daw ang magbalik entablado sa Toronto. Once I'm on stage, I just get the energy from the crowd, and they never disappoint. They never ever disappoint. I really feel very honored, and I never take these blessings lightly. So I come here like it's my first time again to come to Toronto. Bukod kay Alejandro, nakapanayam din ng Omni News si Dylan Sinclair bago ang kanyang Sunday performance, ang kanyang kauna-unahang performance sa Filipino Festival. It is my first Filipino festival, and it's beautiful because my family has been a huge part of putting this together, so like my blood family, so it's everything to me. It's everything to me because I think, you know, as you continue to navigate these spaces in music and in entertainment, it's so important to know your identity and to be grounded in something. And I'm very grounded in those roots. Agosto noong isang taon nang sabihin ng Mabuhay Philippines Festival sa Omni News na maaasahan ngayong 2025 ang mas malaking pagdiriwang. At ngayong ika-27th year na ng festival, mas maraming celebrities, mas maraming vendors at dumadami na rin ang mga nakikiisa sa pagdiriwang na ito. This year, ang ginawa namin ay marami kaming collaboration ng mga iba-ibang grupo, na ibang association, especially sa mga kabataan. So, like Rice Tribe, kanina, nag-ito sila ng workshop dito. Yung East na Canada, meron silang virtual reality. Tapos yung mga sa 48-hour film challenge ng Cine Institute, kakatapos lang. Tapos with Filipinos in the Six, yung large balikbayan box, nakita ba ninyo? Naipamalas din ang mga likha ni Filipino fashion designer Frances Libiran. At nakisaya rin ang multi-award winning actress na si Christine Reyes. Ilang araw lamang bago umarangkada ang festival, inanunsyo ng organizers na hindi makadadalo ang sanay guest star na si Maris Racal dahil sa health-related emergency. I mean, it was challenging and stressful, but I think yung nga, sa community, sa bayanihan, tinulungan tayo ng mga kasama natin dito. Gusto ko talaga is magsama-sama ang community, di ba? Walang, para sa akin it's our time. Panahon na natin para makilala tayo ng mga fellow Canadians natin. Pero higit sa mga kilalang personalidad, may ilan ding personal moments na ginawang mas espesyal ang okasyon para sa mga pamilya. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Napakaganda at saka napakasarap ng feeling na makasama mo yung mga kapwa mong Pilipino. Especially us, I never went home for so long. Para sa maraming dumalo, hindi lamang ito simpleng event. Ito'y isa ring simula ng mga bagong tradisyon. The food? Because back home, I didn't really taste isaw. I tasted isaw today. Kaya una namin ginawa pagdating, kumain agad kami. Anong kinain niyo? Palabok, barbecue, buko pandan. Ang Omni Television ay ang media partner ng Mabuhay Festival ngayong taon. Teresa Redula, Omni News, Toronto.